10 tips pag masakit ang ulo mo, saan nga ba ito nanggagaling at paano ito maiiwasan? Doc Nan, Holistic Medicine, Health Coach, Doctor. Pag sumasakit ang ulo natin, tandaan po natin, hindi po ito sakit. Manifestation lang po ito na merong pinanggagalingan sa ating katawan. Merong problema na dapat natin ayusin. Dapat matandaan para hindi na ito paulit-ulit. Number 1, baka o pwedeng kulang ka lang sa tubig. Dehydration. Ito yung isang pinakadahilan at madalas na dahilan kung bakit sumasakit ang ulo natin. Meaning, kulang tayo sa tubig. Maaring hindi tayo pala inom ng tubig or sobra-sobra yung iniinom natin tubig. Tama. Hindi po tama na masyado tayong maraming iniinom na tubig kasi nagiging cause din ito ng dehydration. Ang pinaka-importante, yung katawan natin, pag kailangan ng tubig, kailangan na ibibigay natin. At pag hindi kailangan, hindi natin dapat bigyan ng bigyan. Dahil lahat ng sobra, pag ayaw ng katawan, at natural ito, ilalabas din natin. Kaya dapat yung tamang pag-inom ng tubig lang. Meron po tayo sa ating mga ibang videos. Yung hindi pag-inom ng tubig pagkatapos kumain, after meal, mga dapat more than 1 hour or 1 hour ka nakakainom ng tubig. Bakit? Kasi after meal, lumalapot po yung dugo natin. Kasi nga, bagong kain tayo. Yung mga dinigest na pagkain ng katawan natin, ng ating digestion, mapupunta yan sa dugo natin at ayan nga po, kapag walang sapat na tubig, nahihirapan yung blood circulation. So, isang dahilan bakit sumasakit ang ulo natin. Kaya dapat tama yung pag-inom natin ng tubig, especially pagkatapos kumain, pag bumaba na yung kinain natin. Number 3, yung mga ugat natin, no, nahihirapan ng blood circulation. Ang isang dahilan yan, dahil maraming pamamaga yung ugat natin, mga unhealthy yung mga kinakain natin. Ano yung isang mabilis na paraan para mag-dilate o bumuka yung mga ugat natin? Yung control pose. Meron po tayong video paano ginagawa yung control pose na yan. Hingang malalim, release, and then i-hold yung breath. Kaya napaka-importante, maintindihan natin to. May video po tayo ng control pose. Number 4, yung kakulangan natin sa pagtulog. Na alam naman ng lahat. Ang tao dapat merong kumpletong tulog. 6, 7, 8 oras ng tulog. Dapat meron tayo yung mahaba at dire-diretsong tulog sa isang araw. Kaya isang dahilan kung bakit tayo madalas masakit ang ulo. Kaya anong dapat gawin? Gumawa tayo ng paraan. Papaano tayo yung tulog natin ay mahimbing, hindi tayo pabangon-bangon at nasa tamang oras. May videos pa rin po tayo paano yung mahihimbing yung pagtulog natin. Number 5, baka naman sobrang-sobra na tayo sa gadget natin. Pag sobra tayo sa gadget, lalo na puro bad news pa yung nakikita natin, may stress pa tayo. Yung stress hormones natin tumataas. At the same time, yung blue rays, no, yung radiation na nakukuha natin sa cellphone. Tigilan po natin yung cellphone, magkaroon tayo ng disiplina dyan, especially kapag masyadong mahaba na yung oras or gabing-gabi na. Yan, yung nagkukos ng sakit ng ulo natin. So, dapat namamanage natin yung paggamit ng mga gadget natin. CP, computer, no? Isa po sa dahilan kung bakit sumasakit yung ulo natin. Kaya, dapat bigyan natin ng tamang oras para hindi po ito paulit. Number 6, yung mga unhealthy na mga iniinom natin. Kadalasan po kasi yan, puro na lang asukal. At pag puro asukal yung iniinom natin, yung mga drinks natin, beverages, or alcohol, nagkukos po ito ng dehydration sa ating katawan. So, ang resulta, madidehydrate tayo, ayan, sasakit ang ulo natin. So, mas mabuti, doon na lang po tayo mag-focus sa tubig. Proper posture, pag patabi-tabi niyo yung natin, tayo natin, yung upo natin, pwede itong mag-cause. Especially ng tension headache, yung headache ng mahabang panahon or tumatagal. So, kailangan iayos po natin yung posture natin. Huwag pa tayong pakuba-kuba, dapat diretso para maiwasan natin yung isang cause ng headache. Number 8,
yung hindi na tayo nagpapahinga, na over-fatigue na tayo or kung ano-ano na yung ginagawa natin, hindi natin namamalayan, wala na tayong sapat na pahinga. So, kahit inuman mo po yan ng mga pain reliever, mas lalala pa yung sitwasyon natin. So, dapat po, pahinga yung hinihingi ng katawan, kaya sumasakit yung ulo, nagsasabi lang siya na kailangan mo magpahinga, so ipahinga po natin. Number 9, baka naman nasusobrahan na tayo sa mga pain reliever. So, dapat lang, iwasan natin yan kung ano yung mga hinahanap at kailangan ng katawan. Yun lang po yung ibigay natin. Kung nagkataon na masakit ang ulo mo, kailangan mo mag-drive, meron tayong event or mga importante na kailangan mong tapusin, okay lang naman yan kasi naglilinis naman yung katawan natin. Pero dapat hindi natin gagawing habitual yung pag may masakit tayo, masakit yung ulo natin, kung ano-ano yung gamot na iniinom natin. Dapat po, alamin lang natin yung pinanggagalingan kung bakit tayo sumasakit ang ulo at i-address lang natin yung katawan. Kaya, mas mabuti, may iwasan natin yung uminom ng mga pain reliever, especially kung tolerable at hindi naman ganun ka-importante. At number 10, baka naman nasusobrahan na tayo sa wala tayong ginagawa. Yung kamay natin, paa, yung katawan natin, hindi na kumikilos. So, nakukompromiso na yung proper blood circulation ng katawan natin. Siyempre, yung katawan natin nabubuhay ito sa tamang sirkulasyon ng dugo. Kung hindi na tama, natural magkakaroon ng delay yung pag-circulate ng dugo ng buong katawan natin na responsible para maayos lahat. So, isang dahilan bakit tayo nagkakaroon ng headache. Kaya dapat po, meron tayong regular exercise na may cardio, pinapawisan tayo, nang sa ganon. Yung blood circulation natin hindi nako-compromise, baka isa lang ito sa dahilan kung bakit palaging sumasakit or masakit ang ulo natin. So, malaking bagay, makakabawas ito sa dahilan bakit sumasakit ang ulo natin kapag tayo ay merong regular routine exercise. Sana po nakatulong, Doc Nan. Obstacle lang, meron akong offer na hindi mo dapat palampasin. Kung gusto mo ng unlimited consultation, ikaw at ng buong pamilya mo, unlimited na guidance sa kalusugan, daily routine mo, lahat ng dapat mong gawin para healthy ka, join Live Good. Pag nasa Live Good ka, hindi lang kalusugan, pati financial mo, ako yung magiging guide mo. Kaya kita pinapa-join sa Live Good dahil ito yung package kung saan magkakaroon tayo pare-parehas ng peace of mind sa kalusugan at financial. At may intindihan mo yan, ituturo ko sa iyo yan. Paano? Message mo ko direct.